Yan nga no, ito na yung katawan ng ating baboy na 2 months and 1 week na. So masasabi ko, ito lang ay based sa observation ko. The more na nag-upgrade na yung mga bagay-bagay mga kabagis, ito yung observe ko lang, nag-upgrade na rin yung mga feeds na ginagamit natin sa pag-alaga ng baboy. Magandang hapon and welcome back to my YouTube channel. Yan, napinturahan ko na ng primer yung ating angle bar. Ito yung gagamitin na mga angle bar. Yung size niyan is 3x16. Yan, makapal pa rin siya pero hindi ganun kakapal talaga. So yun, ito yung gagamitin natin. May second coating pa yan na black kasi black yung ating gustong kulay. Bukas na yan finalize at baka masimulan na rin bukas yung ating munting tindahan, maliit na tindahan. Pa natin yung tanong na ano bang ideal number of months alagaan yung mga fatteners. Actually yung mga sabihin nating ideal kasi mga kabagis, depende talaga yan sa panahon. Kasi noon ang ideal na number of months na alagaan yung fatteners noon, pagkakaalam ko is 4 months. Ganyan, 4 to 5 months yung ideal noon ha. And correct me if I'm wrong, but mga pagpasok ng year 2000, ang ideal naman na sinabi nila na number of months na alagaan mo yung fatteners mo is 3 months. Ganyan, hanggang ngayon naman sa panahon na 2022, ang aking napansin lang ha. And again, this is just based on my observation. Ang ideal na ngayon mga kabagis is 2.5 months. Kung kaya nating mabenta ng 2 months or 2.5 months din, ibenta na natin. So ibigay ko yung mga rason ko kung bakit na bumaba yung number of months na pwede nating malagaan yung mga fatteners natin. At before that mga kabagis, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe kayo kung hindi pa rin nakapag-subscribe sa ating YouTube channel. At please do comment down after nyo mapanood yung ating mga videos. And thank you so much. Yan nga no, ito na yung katawan ng ating baboy na 2 months and 1 week na. So masasabi ko, ito lang ay based sa observation ko. The more na nag-upgrade na yung mga bagay-bagay mga kabagis, ito yung observe ko lang, nag-upgrade na rin yung mga feeds na ginagamit natin sa pag-alaga ng baboy. And mostly, yung mga feeds ngayon, yung target na lang nila is nasa 3 months pa rin naman at mahigit yung ating pagpakain, no? Pero yung pag-alaga natin is depende na rin talaga yan sa inyo kung ano yung kaya ninyong ma-afford regarding ninyo doon sa ating pagpapakain. Yung budget nga natin sa feeds. So technically speaking, ang ibibase din natin yan sa laro ng market price ng ating mga baboy or yung rasyon nga, no? Or live weight. So technically kung masasabi mong okay naman yung presyo and then tingin mo 2 months mahigit yung baboy mo like this, is pwede namang ibenta na natin kasi kung i-calculate mo yan, paabutin mo pa ng 3.5 months, is almost the same lang din yung outcome. However, lalaki yung profit mo at lalaki din yung expenses mo. And then if you're going to sum it up, it's almost the same lang din. So when you say ideal this year, yung number of months, masasabi ko depende pa rin. So pwede pa rin, ideal pa rin yung 3.5 months ngayon, or para sa'yo kung kaya naman yung 2.5 months, ideal sa'yo yun, then go for it. So wala pong problema doon mga kabagay. Basta again, dapat wais din tayo magdesisyon kailan ibenta yung mga fatteners natin based din sa mga presyo ng kuha nila sa ating mga baboy. Kasi for me, sabihin nga natin ideal yung 3.5 months. So 3.5 months ngayong baboy mo. Pero ngayong buwan, bumaba yung presyo ng kuha nila sa live weight or sa carcass. Pero yung last month sana is mataas yung kuha. Like ang difference, mga 50-60 pesos. And then kita mo naman sa katawan ng baboy mo is pwede na siyang i-dispatch or i-dispose. Then nasa sayo na yan, decision mo na talaga yan mga kabagis. So para sa akin again, depende kung 3.5 months kaya, tapos maganda yung presyo, then go. Kung gusto niyo naman paabutin pa ng 4 months, 5 months kasi yung pakain ninyo is hindi siya pure feeds,
yung pagkain naman ninyo is hindi ganun kalaki ang expenses everyday kasi may halo siya, then go for it. So yun yung ano ko masasabi ko mga kabagis, kasi mayroon talagang mga is a case to case basis, and then depende rin sa situation, sa lugar at sa panahon. Kasi may mga lugar na masasabi mong mahal din yung kuha sa karkas, pero sa ibang lugar naman is mura. Like ngayon, mahal-mahal na yan, mahal konti dito sa Cebu yung kuha nila sa karkas at saka sa live weight, pero sa ibang area naman is napakababa, napakamura. So tayo dapat yung mga kabagis, tayo dapat yung magdesisyon at tayo dapat yung mag-observe sa galaw ng merkado, sa galaw ng presyuhan sa ating mga alaga. Kasi kung iniisip mo na, for example lang iniisip mo na alagaan ko tong baboy ko hanggang 4 months, pero ngayon currently 3 months na siya mahigit, tapos okay naman na, tapos okay din yung presyo, then wag ka nang mag-alinlangan, ano mo na, i-dispatch na kasi ang difference lang talaga is konti lang kung tutuusin, no? Kasi sabi ko nga, kung matagal mong ibenta, malaki yung profit, pero dahil sa matagal mong nabenta, marami na yung feeds na ubos, malaki din ang expenses. So yun yung ano ko, yun yung masasabi ko doon mga kabagis. And also dito kasi sa amin, to be honest with you, magalaw talaga yung presyuhan, kasi last few weeks nasa 190 lang yan, naging 120, naging 190 yung kuha nila sa karkas namin, kasi karkas kasi yung mga ano ko, pagmamaraan ko sa pagbenta. Then after few weeks nag-ano na siya, 210. Then last week naman nag 220 na hanggang ngayon. So ewan ko kung hanggang kailan yan na ganyan yung presyo, no? Hindi natin alam mga kabagis hanggang kailan na ganyan kaganda yung presyo. Baka next couple of days, weeks, biglang bagsak naman, no? Halos kalahati yung ibagsak. Nangyari yan dito. Actually, nangyari yan nung kasagsagan nung experience ko yan mga kabagis, na biglang bagsak tapos almost kalahati yung kinuha. Kasi mayroon yung case na dumating dito sa amin, yung kuha nila sa karkas is 240. Yeah, 240 na. Then pagka ilang araw or weeks lang, bumaba ng 150. Tingnan ninyo, ang laki ng binaba. Kasi sabi daw sa balita na ganito, maraming pumapasok na mga imported na mga baboy, ganyan. May supply na marami na daw. So bigla ang bagsak. So imaginein mo, nung pagbigla ang bagsak na yan, mayroon kang i-dispose ng mga 10. Tapos weeks lang ang pagitan mga kabagis yung pagbagsak ng presyo. So, sakit, napakasakit ng ganun, at napakalaking kawalan yun sa'yo. Example, 10, almost 100 per kilo yung nawala. So, i-calculate mo yan. So ganyan lang talaga ang ano lang ginagawa ko talaga dito is talagang diskarte at saka observe lang talaga sa galaw ng presyuhan. Malay mo, ngayon mababa dyan sa inyo, after few weeks biglang akyat yung presyo ng ninyo, ng baboy o yung per kilo, no, sa carcass. So yun, no. And ito sila ngayon mga kabagas, kung hindi na ubos yung pagkain nila. And again, kung ang plano ninyo talaga is madalian lang, yung short term lang yung pagpakain sa mga short term na pakain lang sa mga fatteners ninyo, is that talagang pakainin nyo ng gusto nilang maubos talaga na dami, no? Kung gaano karami yung gusto nilang maubos, then go for it. Kasi nga mabilisan lang yung mo. Diyan ka siguro maging very sensitive at maselan sa dami ng ipakain mo. Kung ang target mo is talagang 4 months, no, 3 to 4 months yung target mo talaga, and then you are what we call this, sure na, and
particular ka na talaga sa mga ganyan na 3 months, 4 months talaga yung bintahan, then that's the time that you really have to be mindful sa measurement at dami talaga ng sukat na ideal na sukat for the long term na pamamaraan na pagpapakain. So pero kung ganyan na short term lang, 2 months mahigit benta na, then pakainin ninyo ng kaya nilang ubusin talaga. Yung ginawa ko ngayon dito, kasi kukunin niyan sila either bukas or Saturday daw. Okay. So yan. Sana mabigat din yung brown, no? Kasi maliit lang talaga siya. Yun yung disadvantage sa less than 10 kilos yung biik na alagaan mo in a short period of time. Pahirapan makuha yung gusto mong makuhang timbang. Pero okay na rin yan kahit pa paano, no? Lumaki naman siya, no? Mabilog at maskulado. Ang gustong-gusto ng mga baboy talaga yung tubig kapag ganyan na yung edad nila. Gusto nilang mag ano sa tubig talaga, mababad. Ayan yung ating mga RIR pala, i-flex ko lang ito. Ngayon naka-harvest na rin kami ng itlog niyan. Everyday naman tayo nag-harvest ng itlog. Ang setup ko lang or ang number of eggs is, kung for example, no, ngayon is 15 yung babae ko doon na RIR. Yung itlog naman nila daily is ito, ganinang umaga nakakuha kami ng 6 ngayon, 2, 4, 6, 8 din ngayon. Ayan mga kabagis, oh. So hindi siya ano magkapareho. Okay, so yun lang mga kabagis na yung ating ma-share regarding sa tanong na anong ideal number of months na alagaan yung mga fatteners natin. Okay, transfer ko muna to.